May obligasyon ang magulang na suportahan ng anak, alam natin yan. Pero paano kung dahil sa matinding dagok ng buhay, di ba? Tulad ng malubhang aksidente o karamdaman, hindi na talaga kaya. Hanggang saan ba ang pananagutan sa batas? May isang kaso sa Korte Suprema na parang sumagot dito. Pag-usapan natin ngayon itong kaso ni XXX256611 laban sa People of the Philippines. Ang GR number nito ay 256611 at dinesisyonan ito noong October 12, 2022. Nakatutok to sa RA 9262, yung anti-VOWC law, di ba? Particular doon sa issue ng financial support. Ang goal natin dito, balihimayin natin to para mas klaro sa iyo, sa ating mga tagapakinig, kung kailan ba talaga nagiging krimen yung hindi pagbibigay ng sustento. So nagsimula to sa reklamo ni AAA 256611 laban kay XXX 256611. Ang paratang niya paglabag daw sa Section 5I ng RA 9262. Ito yung sinasabing nagdulot ng matinding emotional anguish. Yun ba yun? Psychological distress. Oo, yun na. Psychological or emotional anguish. Dahil daw, hindi nagsusustento si XXX25661 sa dalawa nilang anak, sina BBB25661 at CCC25661. Ayon kay AAA 25661, parang simula pa lang daw nung nag-aral yung mga bata, mga 2005, 2009, pahinto-hinto na raw yung suporta. Tapos, nung 2010, tuluyan na raw nawala. Kahit pa raw nangako si XXX25661 ng 1,000 pesos kada buwan noon pang 2008. At ang mas mabigat pa raw, sabi niya, nakatanggap daw ng malaking pera si XXX25661. Retirement benefits, leave credits, parang mahigit 1.7 million yata lahat yon. Oo, malaking halaga nga. Tapos, may buwan ng pensyon pa raw na mahigit 21,000 pesos. Pero ayun, wala raw napunta sa mga bata. May bilanggit ding sulat galing daw sa mga bata pero hindi na authenticate, 'di ba? Ibig sabihin hindi na patunay sa korte. So si AAA 25661 na lang daw talaga ang sumasalo lahat. Pero may mabigat ding kwento sa side ni XXX256611. Depensa niya, totoo raw na sumusuporta siya dati. May 1,000 nga raw per month plus 4,000 pa para sa yaya. Hanggang mga 2012 daw yon. Tapos, anong nangyari nung 2012? Ayun, nung August 3, 2012, na-aksidente siya. Grabe, nabangga raw ng truck, na-hospital siya ng 40 days, umaabot daw ng P1.4 million yung gastos. E1.4 million? Ang laking pera niyan. Oo, tapos 50,000 lang daw yung binayad ng kumpanya ng truck. Naputulan pa siya ng paa, tapos yung kaliwang kamay niya, hindi na rin daw niya magamit. Grabe naman yun. Talagang life-changing event. Talaga. Para makabayad sa ospital, nagsanla raw ng lupa yung nanay niya, si EEE 256611. Tapos, umutang pa siya ng P700,000. So yung mga retirement at leave benefits na nakuha niya, Napunta lang pambayad utang. oo, pambayad utang daw. Tapos may napunta pa raw sa fixer, yun ang sabi niya. At yung pensyon niya, sa gamot daw napupunta kasi may stage 3 prostate cancer pa siya, na-diagnose noong 2017. Kasama na yung pagkain, pamasahe sa hearing So, dahil sa kapansanan at sakit, hindi na talaga siya makapagtrabaho. Kinonfirma pa to ng nanay niya, di ba? Oo, kinonfirma ng ina niya. So yun yung depensa niya. Hindi siya makapagbigay dahil sa mga pangyayaring yon. Hindi dahil ayaw niya o sinasadya niya. Mukhang malinaw nga yung sitwasyon niya pagkatapos ng aksidente. Pero, ang naging issue pala dito sa kaso, hindi lang yung nagbigay ba o hindi, kundi ano yung intensyon sa hindi pagbibigay, tama ba? Eksakto. Dito nagkatalo yung mga korte. Sa RTC, sa Regional Trial Court, guilty si XX256611 doon sa unang kaso, yung Section 5E, yung pananakit ng damdamin. Mas pinaniwalaan nila si AA 256611. Sabi ng RTC, yung basta nakatanggap ka ng benepisyo tapos hindi ka nagbigay, nagdulot na yon ng anguish. Ganun ba yon? Parang ganon yung dating ng RTC decision. Pero umakyat to sa Court of Appeal sa CA.
Anong sabi ng CA? Kinatigan ng CA na may sala pa rin si XX25661. Guilty pa rin daw. Pero ito ang twist. Iniba nila yung basehan. Ginawa nilang Section 5E2. Yung economic abuse naman through deprivation of support. Teka, paano nangyari yun? Iba yung reklamo, tapos iba yung conviction. Ginamit ng CA yung tinatawag na variance doctrine. Parang sinasabi nila, okay, hindi man napatunayan yung anguish para sa 5I, pero napatunayan naman na hindi siya nagbigay ng suporta, napasok daw sa 5E2. Parang pwede palitan na lang. Pero tama ba yon? Well, yun mismo yung naging tanong pagdating sa Korte Suprema. Tama ba yung ginawa ng CA na gamitin yung variance doctrine para mahatulan siya sa Section 5E parenthesis 2 kahit 5I yung original charge? At ano ang naging sagot ng Supreme Court? Acquitted. Pinawalang sala si XXX2566111. Wow! Bakit? Ano yung paliwanag nila? Ginamit nila yung Acharon v. People case. Napaka-importante nito. Sabi ng Korte Suprema, based sa Acharon, hindi porket hindi ka nagbigay ng suporta o kahit pa sabihan nating wala kang kakayahang magbigay, automatic na krimen na yun sa ilalim ng RA 9262, specifically Section 5E or 5I. So hindi automatic. Hindi. Kailangan daw mapatunayan yung specific na masamang intensyon. Para sa Section 5E, yung economic abuse, dapat maipakita na sinadya mong hindi magbigay para kontrolin yung babae o yung anak. Intent to control. Okay. Sa kaso ni XX2566111, walang ebidensyang ganun ang layunin niya. Yung hindi niya pagbibigay, resulta ng aksidente, sakit, utang, mga bagay na hindi naman pinabulaanan ng prosecution. Hindi ito para mangkontrol. Okay, malinaw yun. Para sa 5E. Para sa 5I, yung original na kaso, yung psychological violence. Para naman doon, dapat mapatunayan na sinadya mo ring hindi magbigay para saktan ang damdamin niya, para magdulot ng mental or emotional anguish. Intent to cause anguish naman dito. Oo. At dito rin, sabi ng Korte Suprema, walang ebidensyang yun ng layunin ni XX2566111. Yung sinabi ni AA2566111 na felt mad siya or nagalit, hindi raw yun yung level ng anguish na kailangan ng batas para sa criminal conviction under 5I. So hindi sapat na nainis o nagalit lang. Kailangan mas matindi pa. Parang ganun. Kailangan yung anguish na tinutukoy talaga ng batas. At yung sulat ng mga bata, di ba? Hindi no-authenticate so hindi rin magagamit na basehan. At yung variance doctrine na ginamit ng CA. Anong sabi ng SC doon? Mali raw ang paggamit ng CA. Hindi raw pwedeng gamitin yung variance doctrine sa pagitan ng Section 5E at 5I sa ganitong sitwasyon. Bakit? Kasi magkaiba raw talaga yung pinaparusahan nila. Magkaiba yung elements. 5E is about control, 5I is about causing anguish. Hindi sila basta mapagpapalit. Tama. Magkaiba yung mental element na kailangang patunayan. Kaya nagkamali raw ang CA doon. Okay, so napakalinaw na ngayon, ang buod ng lahat, pinawalang sala ng Korte Suprema si XXX 2005-6611. Ang mahalagang aral dito, yung hindi pagbibigay ng sustento dahil sa masasabi nating validong mga dahilan, no? Tulad ng malubang sakit o aksidente na nagresulta sa kawalan ng kakayahan, kung walang pruweba na sinadya ito para mangkontrol, Sec 5E, o manakit ng damdamin, Sec 5I, hindi ito maituturing na krimen sa ilalim ng RA 9262. Tama ka dyan. At kung lalagumin natin yung mahahalagang doktrina, lalo na galing sa Acharon case. Una, para masabing may economic abuse under Sec 5E dahil sa pagkakait ng suporta, kailangan ng pruweba ng intensyong kontrolin ang biktima. Okay, intent to control para sa 5E. Pangalawa, para masabing may psychological violence under Sec 5I dahil din sa pagkakait ng suporta, kailangan ng pruweba ng intensyong, sadyang saktan ang damdamin or mag-cause ng mental emotional anguish. Intent to cause anguish para sa 5I. At pangatlo, yung variance doctrine hindi basta-basta applicable sa pagitan ng Sec 5E at 5I dahil magkaiba yung elements at layunin ng dalawang probisyon na yan.
Napakalinaw na mga puntong yan. At ito siguro yung iiwan nating tanong para sa ating mga tagapakinig, para sa iyo na nakikinig na yon. Saan nga ba talaga dapat ilagay yung linya? No, sa pagitan ng obligasyong legal na magsustento at yung realidad ng mga personal na trahedya at limitasyon ng isang tao. Oo, mahirap na balanse yan. Paano ba tinitimbang ng batas yung pagbibigay proteksyon, lalo na sa mga bata at kababaihan, pero at the same time, kinikilala rin yung hirap na maaring dinaranas naman ng akusado? Magandang pag-isipan yan. Ano ang tingin mo dito? Mahalaga ang iyong pananaw. Pwede mong i-comment sa ibaba or i-favorite mo na rin itong ating pagtalakay kung nakatulong ito sa iyo. At siyempre, para laging updated sa mga ganitong usapin at pagsusuri ng mga kaso, huwag kalimutang mag-subscribe. Tama. Hanggang sa susunod nating paghimay ng batas.